Alam nyo ba, ang pagtaas ng asukal sa dugo ay parang isang tahimik na magnanakaw dahan-dahan itong pumapasok sa ating buhay nang hindi natin gaanong napapansin hanggang sa maramdaman na lang natin ang hirap at mga komplikasyon. Marami sa ating mga nakatatanda ang dumaranas nito, ang pakiramdam ng laging pagod, ang hirap sa paggaling ng sugat, ang labis na pagkauhaw at ang madalas na pag-ihi. Na tila ba kinakain na tayo ng sakit na ito, nariyan ang takot sa insulin, sa patuloy na pag-inom ng gamot at sa posibilidad ng mas malalang karamdaman, parang isang mabigat na pasanin ang bawat araw na nagpaparamdam sa atin ng pangamba at kawalan ng pag-asa. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga lihim na kayamanan mula sa kalikasan na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno, mga halamang gamot na kaya mong itanim sa bakuran mo o madaling bilhin sa palengke na may kapangyarihang tulungan kang labanan ang labis na asukal sa dugo at natural na suportahan ang iyong kalusugan laban sa diabetes. Hindi ito tungkol sa pag-iwan sa payo ng doktor, kundi sa pagdaragdag ng natural na suporta sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakamabisang halamang gamot na makakatulong sa inyo mga mahal kong magulang at lolo't lola na ibalik ang balanse sa inyong katawan at muling maramdaman ang sigla. Ipapakita natin kung paano niyo ito magagamit ng tama at epektibo, manatili hanggang sa huling bahagi dahil may ibubunyag akong isang bagay na tiyak na magpapamangha sa inyo. Simulan natin ang ating paglalakbay tungo sa mas malusog na buhay sa pamamagitan ng pagtuklas sa una nating kamangha-manghang halamang gamot, ang ampalaya. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa ampalaya? Di ba kilala ito sa ating kultura? Madalas itong nasa hapagkainan natin. At totoo nga, marami sa atin ang umiiwas dito dahil sa pait. Pero ang pait na iyan, mga kaibigan, ay siya mismong susi sa taglay nitong kapangyarihan. Ang ampalaya o Momordica charantia ay pinag-aralan na at napatunayang may mga sangkap tulad ng charantin, vicine, at polypeptide P na parang insulin sa epekto, na direktang nakakatulong na pababain ang antas ng asukal sa dugo. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagtulong sa ating mga selula na mas mahusay na magamit ang glucose at sa pagpigil sa atay na gumawa ng labis na asukal. Isipin nyo, hindi na kailangang magtiis ng sobrang pait para makuha ang benepisyo. Maaari nyo itong gawing juice. Ang pinakasimpleng paraan ay ang pagkuha ng ilang piraso ng ampalaya. Tanggalin ang buto, hiwain, at i-blend kasama ang kaunting tubig. Kung hindi nyo talaga kaya ang pait, maaari kayong magdagdag ng mansanas o pipino para mabawasan ang lasa. O di kaya'y isang pirasong luya. Ang mahalaga ay ang regular na pag-inom nito, lalo na sa umaga bago kumain, upang matulungan ang inyong katawan na magsimula sa araw ng may tamang pamamahala sa asukal. Isang baso, araw-araw, ay malaking tulong na bukod sa juice. Maaari rin itong isama sa inyong mga lutuin. Ang ginisa na ampalaya na may itlog o karne, o kaya sa pinakbet, ay masarap at nagbibigay pa rin ng benepisyo. Ang pagluto ay bahagyang nakakabawas ng pait, ngunit hindi nito inaalis ang benepisyo. Mahalaga na huwag itong sobrahan sa pagluto upang mapanatili ang mga sustansya nito. Ang pagiging malikhain sa kusina ay makakatulong upang hindi kayo magsawa sa pagkain ng ampalaya. Alalahanin na ang regularidad ay susi. Hindi ito gagana kung paminsan-minsan lang. Isipin nyo na lang na bawat kagat o bawat lagok ay isang hakbang tungo sa pagkontrol sa asukal sa dugo. At sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman nyo ang pagbabago, ang pagiging mas magaan, mas masigla. Ito ay parang naglalakad kayo sa isang hardin at ang bawat halaman ay nagbibigay ng pag-asa. Ang ampalaya ay isa sa mga pinakamahalagang bulaklak sa hardin na iyon. Hindi lang ito para sa asukal, nakakatulong din ito sa panunaw at pangkalahatang kalusugan. Maraming matatanda ang nagpapatunay na sa pagdaragdag ng ampalaya sa kanilang dieta, nakita nila ang pagbuti ng kanilang glycemic control at mas nabawasan ang pangangailangan sa mataas na dosis ng mga gamot. Napakagandang isipin na ang isang simpleng gulay ay may ganitong kapangyarihan, kaya huwag na nating hayaan na ang pait ay maging hadlang. Ngayon, dadako naman tayo sa isa pang pamilyar na sangkap sa ating kusina, ang bawang o Allium sativum. Hindi lang ito pang sangkap sa adobo o sinigang. Mga kaibigan, ang bawang ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina dahil sa napakaraming benepisyo nito. At isa na rito ang pagtulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo.
May taglay itong compound na tinatawag na alisin, na siyang nagbibigay sa bawang ng kakaibang amoy at karamihan sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Nakakatulong ang alisin na mapababa ang level ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng paglabas ng insulin at pagpapabuti ng pagkasensitibo ng katawan sa insulin. Ang pinakamabisang paraan upang makuha ang benepisyo ng bawang para sa asukal sa dugo ay ang pagkain nito ng hilaw. Alam kong marami sa atin ang maiilang dito dahil sa matapang na amoy at lasa. Pero ang isang o dalawang butil ng hilaw na bawang araw-araw ay malaking tulong. Maaari nyo itong durugin at haluan ng kaunting pulot o kaya'y ihalo sa inyong niluluto pagkatapos na maluto ang pagkain para hindi mawala ang alisin. Kung hilaw, tiyakin na dinurog nyo muna ito o hiwain ng pino at hayaan ng ilang minuto bago kainin upang ma-activate ang alisin. Ito ay dahil ang alisin ay nabubuo lamang kapag ang bawang ay dinurog o hiniwa. Maaari rin itong ipahid sa tinapay o ihalo sa suka na ginagamit bilang sausawan. Ang regular na paggamit ng bawang ay hindi lang nakakatulong sa asukal sa dugo. Nakakatulong din ito sa pagbaba ng kolesterol at presyon ng dugo. Nakaraniwang problema din ng mga may diabetes, kaya hindi lamang isa, kundi maraming benepisyo ang makukuha niyo sa simpleng halamang ito. Ang pagdagdag ng bawang sa inyong dieta ay parang pagdaragdag ng isang malakas na bantay sa inyong katawan. Handang labanan ang mga banta sa inyong kalusugan, ang bawat butil ng bawang ay parang isang maliit na sundalo na nakikipaglaban para sa inyo. Ngayong napag-usapan na natin ang ampalaya at bawang, dumako naman tayo sa isa pang pambihirang halaman na kilala sa ating bansa, ang banaba o Lagerstroemia speciosa. Ang banaba ay isa sa mga pinakapopular na halamang gamot na ginagamit partikular para sa pamamahala ng asukal sa dugo. Karamihan sa mga benepisyo nito ay nagmumula sa isang compound na tinatawag na corosolic acid na may kakayahang bumaba ng antas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagtaas ng paggamit ng glucose ng mga selula. Para itong susi na nagbubukas ng pinto sa mga selula upang mas madaling makapasok ang asukal. Sa gayon ay nababawasan ang asukal sa daloy ng dugo. Ang pinakakaraniwang paraan ng paggamit ng banaba ay sa pamamagitan ng tsaa. Maaari kang bumili ng pinatuyong dahon ng banaba o kung mayroon ka sa bakuran. Pumitas ng ilang sariwang dahon. Pakuluan lamang ang mga dahon sa tubig sa loob ng teso hanggang 15 na minuto. Palamigin ng bahagya at inumin ito bilang tsaa. Ang banabatea ay may kaunting lasa at hindi kasing pait ng ampalaya, kaya mas madali itong inumin. Maaari itong inumin 1 beses o 2 beses sa isang araw. Kung wala kayong dahon, meron ding mga banaba supplements na available sa merkado. Ngunit mas mainam pa rin ang natural na dahon kung kayang kumuha. Ang regular na pag-inom ng banaba tea ay maaaring maging isang napakahalagang bahagi ng inyong regimen sa pagkontrol ng asukal. Isipin nyo, sa bawat tasa ng tsaa na inumin nyo, pinapalakas nyo ang inyong katawan na labanan ng diabetes. Ito ay isang simpleng ritual na maaaring magdala ng malaking pagbabago sa inyong kalusugan at buhay. Maraming kwento ang ating mga lolo't lola na gumaling o gumanda ang kanilang kalagayan sa diabetes dahil sa pag-inom ng banaba tea. Ito ay patunay na ang kalikasan ay may handog na lunas para sa atin. Huwag nating baliwalain ang karunungan ng ating mga ninuno na matagal nang gumagamit nito. Sunod, pag-usapan naman natin ang malunggay o moringa o oleifera. Ang malunggay ay tinaguriang miracle tree dahil sa napakaraming benepisyo nito sa kalusugan. At isa na rito ang kakayahan nitong tumulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Mayaman ito sa antioxidants, bitamina at mineral. Ayon sa ilang pag-aaral, ang malunggay ay maaaring makatulong na pababain ang level ng asukal sa dugo at mapabuti ang insulin sensitivity. Ginagawa nito ito sa pamamagitan ng pagpoprotekta sa mga pancreatic cells na gumagawa ng insulin at sa pagpapabuti ng paggamit ng glucose ng katawan. Ang malunggay ay isa sa pinakamadaling isama sa inyong pang-araw-araw na dieta. Maaari nyo itong ihalo sa sabaw, tulad ng tinola o sinigang, o kaya'y gawing paboritong gulay sa ginisang malunggay na may sardinas o hipon. Ang dahon nito ay maaaring idagdag sa omelette,
sa smoothies, o kahit sa pandesal. Kung wala kayong sariwang dahon, mayroon ding malunggay powder na pwedeng ihalo sa inyong inumin o pagkain. Ang importante ay ang regular na pagkonsumo nito. Ang pagdagdag ng malunggay sa inyong pagkain ay parang pagbibigay ng isang supercharge boost sa inyong sistema. Hindi lang ito para sa asukal. Nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng immune system, pagpapababa ng pamamaga, at pagpapabuti ng pangkalahatang nutrisyon. Isipin nyo, isang simpleng dahon na karaniwang nakikita lang natin sa bakuran o sa tabi ng daan ay may ganong kayaman na benepisyo. Ito ay isang paalala na ang mga sagot sa ating kalusugan ay madalas nasa paligid lang natin. Kailangan lang nating matutunan kung paano ito gamitin. Ang pagiging proaktibo sa inyong kalusugan ay isa sa pinakamalaking regalo na maibibigay niyo sa inyong sarili at sa inyong mga mahal sa buhay. Bawat dahon ng malunggay ay parang maliit na bituin na nagbibigay liwanag sa inyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan. Nakakatuwang isipin, di ba? Kung gaano kayaman ang ating kalikasan at ang ating kultura sa mga solusyon para sa ating kalusugan. Pinag-usapan natin ang ampalaya, ang pait na nagtatago ng tamis ng kalusugan, na tumutulong sa ating mga selula na mas mahusay na gamitin ang asukal at bawasan ang paggawa nito sa atay. Nalaman natin ang tungkol sa bawang, ang ating pang-araw-araw na sangkap na may taglay na kapangyarihang magpababa ng asukal sa dugo at magpalakas ng insulin sensitivity. Handa itong maging bantay ng inyong kalusugan. Higit pa sa pagiging simpleng panlasa, tinalakay rin natin ang banaba, ang dahon na naglalaman ng corosolic acid, na parang isang susi na nagbubukas ng pintuan upang ang asukal ay makapasok sa ating mga selula at hindi mag-ipon sa dugo. At syempre, ang malunggay, ang miracle tree na mayaman sa nutrisyon, na hindi lang nagpapababa ng asukal kundi nagpapalakas din ng ating buong katawan laban sa iba pang sakit. Ang mga halamang ito, kapag ginamit ng tama at regular, ay maaaring maging mahalagang bahagi ng inyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan. Tandaan nyo, mga mahal kong kaibigan, hindi ito tungkol sa mabilisang lunas o pagpapalit ng inyong kasalukuyang gamot ng walang payo ng doktor. Ang mga halamang gamot na ito ay supplementary. Ibig sabihin, pantulong lang po ito at hindi kapalit ng payo o reseta ng inyong doktor. Mahalaga pa rin kumonsulta sa inyong doktor o health professional bago magsimula ng anumang bagong regimen, lalo na kung umiinom na kayo ng gamot para sa diabetes. Ang mahalaga ay ang pagiging proaktibo sa inyong kalusugan. Ang paggawa ng maliliit ngunit makabuluhang pagbabago sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay nagdadala sa inyo papalapit sa isang mas masigla at mas malusog na kinabukasan. Ang bawat tasa ng banabatea, bawat butil ng bawang, bawat dahon ng ampalaya o malunggay na inyong kakainin ay isang deklarasyon ng inyong hangarin na alagaan ang inyong sarili at pahabain ang inyong buhay ng may kalidad. Hindi kailanman huli ang lahat para magsimulang magbago at mamuhay ng may kalusugan. Huwag niyo sanang itago sa sarili ang mga kaalamang ito. Kung mayroon kayong sariling karanasan sa paggamit ng mga halamang gamot na ito o kung may iba pa kayong nalalaman na nakatulong sa inyo, ibahagi niyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at payo ay maaaring magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa iba pa nating mga kababayan. Napakasarap sa pakiramdam na magbahagi ng kaalaman at makatulong sa kapwa. Di ba ang komunidad natin ay lumalakas kapag nagtutulungan tayo? Kaya huwag kayong mag-atubiling magtanong o magbigay ng inyong mga saloobin. Kung nahanap nyo ang videong ito na nakakatulong at nagbigay ng bagong pag-asa, sana ay i-like nyo ito at mag-subscribe sa ating channel. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong matutulungan ng mga kababayan na naghahanap ng natural na paraan upang mapabuti ang kanilang kalusugan. Malaking tulong po ang inyong suporta upang patuloy tayong makapagbigay ng makabuluhang impormasyon na tutulong sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Patuloy tayong mag-aaral, magbahagi, at mag-inspire sa isa't isa. At ito na ang sorpresa na sinabi ko kanina. Ang pinakamabisang gamot na makakatulong sa inyo ay hindi lang makukuha sa mga halaman, kundi sa kapangyarihan ng inyong sariling isip at kalooban. Ang paniniwala na kaya mong labanan ang sakit, ang determinasyong gumawa ng pagbabago, at ang pagmamahal sa sarili ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang halamang gamot. Ang mga halamang gamot ay pantulong lamang. Ngunit ang tunay na paggaling ay nagsisimula sa puso at isip na
bukas sa pagbabago at pag-asa. Kaya't yakapin nyo ang bawat araw ng may positibong pananaw, patuloy na mamuhay ng buo, may sigla at may kalusugan. Sa bawat yugto ng inyong buhay, alagaan nyo ang inyong sarili dahil mahalaga kayo